Kapag ang argumento ay tungkol sa mga suliranin sa edukasyon, madalas na itinuturo ang aspektong pinansyal bilang pangunahing hadlang. Gayunpaman, hindi lamang ito ang tunay na hamon na kinakaharap ng bawat mag-aaral. Paano nga ba mag-aaral kung walang pampaaral? Paano naman kung may pampaaral, ngunit nahihirapang mag-aral? Ayon sa datos, ginugugol ng isang individual ang hindi bababa sa 17 taon ng kanyang buhay sa pag-aaral. Panahong inilaan upang matuto, magpanday ng kaalaman, at hubugin ang sarili. Ngunit sa kabila ng mahabang panahong ito, marami pa rin ang humaharap sa kawalan ng kasiguraduhan sa kanilang hinaharap. Tunay bang ang nakapagtapos ay may magandang kinabukasan o ilusyon lang ang pangakong edukasyon ang susi sa tagumpay? Bumangon ka na dyan, anong oras na? Yung mga gawain sa bahay hindi pa nagawa. Mga hugasin doon, puro ka na lang aral. Sa dami ng gawain, hindi na sapat ang 24 na oras sa isang araw. Ayon sa datos, 80% ng mga estudyante ang nahihirapang balansehin ang oras sa pagitan ng kanilang pang-akademikong obligasyon at personal na responsibilidad at lalo na bilang anak sa kanilang tahanan. Batay sa pag-aaral ng Pew Research Center, 47% ng mga estudyante ang nakakaranas ng digital distraction, isang suliraning nagiging hadlang sa kanilang focus sa pag-aaral. Marami rin ang mabilis na nawawalan ng konsentrasyon sa kanilang ginagawa, na siyang nagpapabagal sa kanilang akademikong pag-unlad. Quiz tayo. Wala kayong mararating. Kailangan natin magbayad ng ating bills. Maging ang gabi ay nagiging umaga para sa maraming estudyante. Ayon sa ulat ng National Sleep Foundation, 60% ng mga nasa kolehiyo ang nakakaranas ng kakulangan sa tulog dahil sa sunod-sunod na akademikong gawain at iba pang responsibilidad. Ayon sa datos ng JED Foundation, 61% ng mga mag-aaral ang nakakaranas ng burnout, matinding pressure sa pag-aaral, kawalan ng motibasyon, at labis na pagkapagod sa kanilang mga gawain. Ito ay isang pangkaraniwang karanasan mula sa tahanan hanggang sa paaralan. Hugasin doon, puro ka na lang. Iyak mo, nag-aaral ka lang naman. Anong iniiyak-iyak mo? Nag-aaral ka lang naman. Magbago tayo ng pananaw na hindi lamang aspetong pinansyal ang suliraning kinakaharap ng mga mag-aaral, kundi pati na rin ang mental, emosyonal at pisikal na aspeto ng mga ito. Tandaan, nag-aaral kami, hindi nag-aaral lang.